Nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Magandang araw at ito po ang ating panibagong reaction video mga kababayan. Kung dati ay si Atty. Harry Roque lamang ang nagsasalita na umano'y hindi magpapahuli ng buhay itong si dating Pangulong Digong kung sakaling arestuhin ng mga dayuhan. Ngayon mga kababayan, sa kanya naging interview sa programa ni Atty. Salvador Panilo, kaya siya na mismo ang nagsasabi at dito nilinaw niya na wala umanong kinalaman itong si Pangulong Marcos sa isyu ng ICC. So sino ang nasa likod nitong pagpa-file ng kaso kay dating Pangulong Digong at posibleng pagpapaaresto sa kanya? Si Trillanes pa rin ba? At itong si Dilima, hindi kaya kasama dito si Liza at itong si Tamba? Yan po ang ating alamin mga kababayan sa interview nga ni dating Pangulong Digong. Wala raw kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa balitang pag-issue ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit nga raw ang tulong ng punong ehekutibo kaugnay nito ay hindi rin hinihingi ng dating Pangulo. Ito mismo ang isinagot ni Duterte kay Atty. Sal Panelo sa isang radio interview. Hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter So, yun na po ha, mga kababayan po natin ha. Okay? Hindi sinisisi or dinadawit dito ni Pangulong Digong itong si Pangulong Marcos sa issue ng ICC. At malinaw, mismo galing sa kanyang bibig na umano'y hindi ito magpapahuli ng buhay. Nako po, talagang magkakagulo talaga kapag hinuli nitong mga dayuhan itong si dating Pangulong Digong o kung sakaling manduan man ni Pangulong Marcos itong mga otoridad na arestuhin itong si Pangulong Digong, sundin itong warrant of arrest na ini-issue nitong mga dayuhan. So posibleng magkakagulo dahil alam po natin, ako po, napakaraming Pilipino pa rin ang sumusuporta kay dating Pangulong Digong at sa katotohanan nga yan, sa bagong pinalabas na survey, ako po, number 1 na naman itong si dating Pangulong Digong sa pagkasenador. At siguraduhin po natin yan na kapag tumakbo ito sa 2025 ay siguradong mangunguna ito sa pagkasenador o sa pagka-congressman man o sa party list. So kahit saang position ito, sigurado po yan mga kababayan. of fact, I am not asking for his help. Sarili ko itong, this started even before him. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Hindi ko kailangan si Marcos. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away. Bago pa umugong ang balita na aarestuhin na si dating Pangulong Duterte, ay makailang beses na nga bang sinabi ni Pangulong Marcos na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Bilang isang abogado at dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, ganon din ang naging pahayag ni Atty. Panelo. Na there can be no basis of a warrant of arrest. Number one, ang nag-i-issue ng warrant of arrest ay ang hukuman. Wala nang demanda sa kanya. Yung demanda sa kanyang grave threats, dinismiss na. So, paano magkakaroon ng warrant of arrest? Yung sa ICC, isa rin. Bago mag-issue ng warrant of arrest yan, dapat tapos na yung preliminary investigation. Nagkaroon na ng determination ng probable cause. Wala nga eh. Hindi nga malaman kung nag-iimbestiga sila o hindi. Kasi dapat, notify mo yung mga respondents. Wala rin yun. Samantala, sakalit ipilit ng ICC ang pagsasagawa ng investigasyon sa Pilipinas, ito naman ang babala ni dating Pangulong Duterte. Oras na conduct ng judicial probe yan dito, that is a sovereign function then. They can be arrested for exercising a sovereign function. Yan po mga kababayan po natin ang malinaw na naging pahayag nga ni dating Pangulong Digong at nilinaw niya na wala umanong kinalaman itong si Pangulong Marcos at wala umano itong pagkakataon na humingi ng tulong kay dating Pangulong Marcos at diskarte niya umano ito mga kababayan po natin. At wala naman talagang jurisdiction nga itong ICC at si Pangulong Marcos ay nanindigan, pating Department of Justice ay nagsalita na rin na walang jurisdiction itong ICC sa ating bansa. So ang tanong mga kababayan po natin, ano ang gagawin ngayon nitong si Trillanes at ang kanyang mga kaalyado na talagang tinutulak at kinakausap umano itong administrasyon ni Pangulong Marcos na dapat makikooperate na dito sa ICC. Isa rin dito itong senadora na si Hontiveros mga kababayan po natin.
So, ngayon, ano naman kaya ang kanilang moves na gagawin? So, yan ang ating dapat pakabangan. At yan muna ang ating update. Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa issue nito? Maraming salamat.